Isa si COMELEC Chairman George Garcia sa mga idinawit ngayong araw sa so-called Maleta Boys sa flood control scandal at usapin po natin siya ngayon. Chairman Garcia, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Narinig ko po ang inyong pangalan kanina doon sa naging press conference ng Maleta Boys, ang tinaguriang Maleta Boys. Nagulat ho ba kayo? Bagamat hindi ko po talaga napakinggan dahil medyo maghapon po tayong busy, may nagsabi lang po sa atin. Hindi po ako nagulat sapagkat nung una po kasi sinama na po nila ako dun sa nung sila yung unang lumabas dyan po sa Club Filipino. Nasa bandang kahuli-hulihan lang po ako sa dulo, may dalawang talata doon na hindi binanggit kung kung saan man nangyari, kung kailan. Binigyan daw po ako ng 4 na maleta. 4 na maleta po yun. Pero kanina po hindi na po 4 na maleta, bag na lang po yung binigay daw po sa akin na black na bag. Maliit. At may naglalaman. Opo. Medyo lumiit, naglalaman daw po ng 10 milyon. So doon pa lang po, ikita niyo po yung kasinungalingan na nga, hindi pa ma-perfect. Ano po ba talaga, maleta o bag po? Doon pa lamang eh. At the same time, ay wala naman po akong kinalaman sa flood control. Ang COMELEC po napakalayo, malapit lang po sa amin ng DPWH na dito sa may likod. Pero sure na wala po akong ka-involvement dyan sa flood control programs o projects ng pamahalaan. Meron ho ba kayong nakilala o nakita, na pamilyar, kahit sino po sa kanila na nagpakilala na ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico, sir? Kahit po doon sa previous hearings. Wala po ako talagang kakilala. Ako po ay, para po maging transparent, ako po ay dating lawyer ni Congressman Zaldico, kaya lahat ng mga kasong meron sila, kahit ng party list nila, ako po ay laging inhibit. Dati po akong abogado pa kahit nung si Mr. Congressman Batocabe pa at yung si Congressman Pido Garbin. So hindi po ako foreign sa kanila o hindi ko po maitatanggi yun na ako po yung naging close sa kanila. Pero yung ma-involve ka po dyan sa mga, bakit po nila ko dadala kung kliyente ko pala naman dati or whatever? Ano naman po involvement ko? So wala po akong nakikitang kadahi-dahilan maliban na lang sa tinitinan ko po yung mga pangalan na maaaring may mga kaso dito sa amin. Baka po kasi may mga kaso dito sa amin kung bakit bigla na lang ako isinama na naman. Pero this time, pinaliit nga lang po yung amount. Opo. Chairman, kung hindi lang ako nagkakamali, doon sa napakinggan kong mga portion ng press conference kanina, parang iniugnay ho kasi kayo doon sa kaso ni Senator Erwin Tulfo. But I'm ready to be corrected, sir. But I know hindi niyo po nabasa, no? Ay, hindi niyo po napanood. Sabi niyo nga, busy kayo. Pero parang may connection po kay Senator Erwin Tulfo doon sa kasong disqualification case laban sa kanya. Parang ako po ay pasensya naman Pinky, pero mukha pong ako ay nag-no part doon eh. Sa kasong yun, hindi po ako nag-participate sa kasong iyon. I-verify ko po yan. Pero maliwanag po, hindi po, na-dismiss po yung case niya dito sa amin sa COMELEC dahil sa kawalan ng ebidensya nag-akusa, sa kawalan ng ebidensya. Pero ako po, tandang-tanda ko po, no part po ang aking pong participation sa kaso na yon. Pero just the same... Sir, sorry. Hindi ho ba na-dismiss yung kaso niya dahil sa documentary evidence, ni ho ba? Yes po, mukhang ganoon po ang naging kadahilanan. May akusasyon tungkol sa issue ng citizenship, pero basta lang po inakusa na hindi na po Filipino citizen at yun po na-dismiss yung kaso. Pero isipin niyo po, Ma'am Pinky, ibig sabihin doon po ako una po, ang issue po natin flood control eh. Tapos bigla na lang po ako ipapasok doon sa issue na ganun. Parang salasalawit na po nalambat yung ano po ba talaga ang gusto nilang patunayan dito. At bakit kinakailangan ma-involve pa? Kung yung media nga po na-involve na eh. Tapos yung isang katulad ko na-involve pa rin. So sino pa ang gusto nilang idawit sa mga susunod? Marami ho naman sila talagang naidawit, especially today. Meron po nga mga dagdag kahit po sa media. Pero para sa inyo, personal, naiisip niyo ho ba kung anong posibleng motibo? At bakit kayo naisama dito sa supposedly nabigyan ng milyong-milyong piso? Meron po ako mga espekulasyon, Ma'am Pinky. Tinitinan ko rin po yung mga kasong meron dito sa amin sa COMELEC at lalo na po yung mga taong naandyan o yung mga nasa likod. Tinitinan po natin kung mayroong relasyon. Pero ito po ang ginagarantiya ko kung sino man po yung nasa likod dyan. Huwag po kayong mag-alala, madidesisyonan ng kaso sa COMELEC nang hindi dahil sa silakbo ng damdamin ng chairman. Sapagkat willing at pwede po ako mag-inhibit anytime para lang po maging malinis ang pagdidesisyon ng Commission ng Election. Pero sana naman po, huwag naman madama yung wala naman pong kaalam-alam doon sa flood control. Flood control
control po yung pinag-uusapan. Ano naman po ang malay naman po namin dyan sa mga ganyang bagay at bakit biglang nagbabago yung mga statement depende po ba yan sa kung ano yung pangangailangan para lang patunayan kunyari mukhang totoo ang sinasabi kasi at saka gusto ko lang pong alamin din yung buong press conference kanina under oath na po ba yun o talagang basta binanggit lang kasi po yung una doon po sa mismong Club Filipino, yung pala hindi pa pala napipirmahan yung affidavit. So ibig sabihin 18 ay nakita lahat yung isang pangyayari o isa lang pala sa 18 ang nakakita ng pangyayari. So medyo alam niyo po bilang isang abogado, ngayon ang kredibilidad nila versus my credibility is at stake. Yung sinabi nila versus yung sinabi ko is at stake. Sa tamang proseso, ayan, dyan po magkakaalaman kung ang kredibilidad ay tatayo upang itong pag-aakusa ay mapapanigan, lalo na ng isang korte. At ano po yung tamang proseso, Chairman? Either magpapail po ako ng kaso o ako po ang papailan nila ng kaso. Pero yung pong pagpapail ko ng kaso, alam niyo po, ako po'y nangalap pa ng mga ibang mga bagay. Nag-imbestiga po ako. Alam ko rin po kung sino yung mga, sa darating na panahon, i-reveal ko yun, yung mga handler na nag-aakusa sa akin. In fact, doon sa 18, isa lang po yung natugunan o na pinpoint na mag-akusa tungkol sa akin. And therefore, gusto ko pang alamin sa mga susunod na pagkakataon gaano pa kalalim ito at sino ba talaga yung mga nasa likod upang pag nag-file po ako ng kaso, kumpleto na po, hindi naman po sapat lang na yung 18 lang ang madadamay. Dapat po pati yung mga nasa likod nun ay maisama rin. Pagka yung sabihin niyo pong nasa likod, who are you referring to, sir? Yung mga maaaring pinanggagalingan ng pwede nilang sabihin kung talagang hindi naman nila yun nakita o nadinig o nasaksihan yung isang pangyayari, sinong gumagawa po ng narrative? Sinong gumagawa ng istorya? Isa ho ba si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na posible niyong kasuhan? Ma'am Pinky, hindi sa akin galing po yan. Basta ang sa akin po is tinitingnan ko yung mga pangalan ng mga nasa likod and therefore titinan ko lang din po kung yan ay may relasyon dito sa case na pending po sa amin sa COMELEC. Alright. So, mag-iimbestiga ho kayo at aalamin kung sino nagsalita, sino mga nasa likod, and then, dyan po kayo magdedesisyon. Pero sigurado pong magpa-file kayo ng kaso. Ay, opo, lalo pat may involved na pera. Alam niyo po kasi, Ma'am Pinky, napakaliwanag. Ang pagsisinungaling sa ating batas, ang tawag po dyan perjury, lalo pong pinanumpaan. Kung hindi po ganun kahatagal pala ang kulong niyan, parang sa isang mersenaryo, hindi na baling makulong ka ng maiksing panahon kung ang kapalit naman nito ay milyon. So hindi po ba? Parang ganun na ba kadali ang magsinungaling sa ating bansa dahil lamang sa ang kapalit naman nitong pagsisinungaling ay hindi naman po mahaba palang pagkakakulong. Kasi nga po lumang batas na yun yung perjury, and therefore kung ikukumpara mo sa pwedeng maiabot ngayon o maipangako, parang hindi na equal yung kulong versus yung mismong o yung parusa versus yung pwedeng matanggap ng isang magsisinungaling. Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia. Salamat po, Ma'am Pinky. Mabuhay po. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.